Dok, kamusta po? Pwede na po bang matuloy yung kidney transplant ni nanay? Pwede ko na po bang mabigay yung kidney ko sa kanya? I'm sorry, pero lumabas na hindi compatible ang blood type yung dalawa. Type O ang nanay mo at type A ka, tata. Ibig sabihin, ire-reject ng katawan ng nanay mo ang kidney na ito-donate mo. Oh? Eh, ano po kayang pwede kong gawin, Dok? Actually, nagtataka nga rin ako, tata. Type O ang nanay mo at sabi mo, type O rin ang tatay mo nung sinalinan siya ng dugo many years ago. Kaya dapat type O rin ang blood type mo. Opo, Dok, tama. Eh, baka mamaya po, nagkamali lang po yung sa test, yung mga resulta. Eh, baka pwede po natin ulitin yung mga test. Anak, di na kailangan. Pwede ba tayong mag-usap? Na importante lang akong sasabihin sa'yo, anak. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Excuse me po. Ay, ano po yung sasabihin mo? Eh, ba't ayaw mo naman po na ulitin natin yung mga test? Dapat gawin na po natin yun para magawa na po yung kidney transplant mo. Anak, wala akong kailangan importante sabihin sa'yo. Pero kahit na anong maging reaksyon mo, maiintindihan ko. Bakit ano po yun? Anak. Anak kasi. Anak kasi. Hindi ako imong nga nanay. Po? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ano po sinasabi mo? Anak, hindi kita anak, tata. Inapon lang kita. Inihabiling ka sa akin ng matalik kong kaibigan na si Carmen. Siya ang tunay mong nanay. Patawarin mo ako, anak. Anak. Sasabi mo, ikaw yung nanay ko at panay. Anak, walang araw na ginawa ng Diyos na hindi ako nakakonsensya. Hindi ko sinabi sa iyong katotohanan ng pagkatao mo. Pero nangako kasi ako sa kaibigan ko. Sinabi niya sa akin na sa panganib ang buhay mo. Hindi totoo yan. Ikaw yung nanay ko. Ako ang pinagsasabi mo. Kahit alam mo na ang katotohanan, panatiliin mo sekreto ito, ha? Sa pamilya lang natin, anak. Hindi na ako makapaniwala. Akala ko isang pamilya tayo eh. Hindi ko maintindihan. Isang pamilya pa rin tayo, anak. At walang magbabago. Anak pa rin kita. Ako pa rin ang nanay mo. Anak, halika dito na.
Mahal kita, anak. Kayo ang kumadron ng nagpaanak kay Carmen, Manang Cecil. Oo. Dayo lang ho si Carmen sa amin sa pabya. Sa sandaling panahon ho na magkakilala kami ni Carmen, wala naman ho siyang nabanggit sa akin na kamag-anak niya. Eh, hindi ho siya kasi pala kaibigan. Hindi nga ho yan lumalabas ng bahay. Napaka-misteryosa po ng babaeng yun. May idea kayo kung saan siya lumipat nung umalis sa lugar niyo? Nung minsan ho, nagtanong siya sa akin kung may kilala ako sa Guimaras. Sabi niya kasi kailangan na daw niyang lumipat ng tirahan kahit na hindi pa gaano bumabalik yung lakas niya. Para ho siyang may tinatakasan. Hinala nga ho naming magkakapit bahay. Baka ho siya may kaaway na pinagtataguan. Huling beses ko na nakita si Carmen, kausap po niya yung anak niyang sanggol. Ewan ko ba? Parang nabinat yata si Carmen. Kasi humihingi ho siya ng tawad sa anak niya. Kasi ipapaampon na daw po niya. Iyak na iyak ko si Carmen. Hindi naman ho ako nang himasok kasi inisip ko na baka hindi naman gagawin ni Carmen yun. Imposible. Mabait si Carmen. Yun nga lang, malihim. Talagang malihim dahil manloloko. Emil, samahan mo muna sa labas si Manang Cecil. Sige po. Sus, Ginoo. Hanggang kailan ka mahihibang sa paghahanap sa nawawala mong anak, ha, Greg? For all we know, mapupunta lang to sa wala. Hindi nga kayo sigurado kung yan talaga yung anak mo sa picture na yan, eh. Mamita, hindi mo na makagaw sa akin konting pag-asang meron ako, Mamita.